Hallelujah. Amen. Good morning, church. Isa pong pinagpala at maulang panahon sa bawat isa na nandirito. Amen. Amen. Ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po napapanahon. Amen po ba? Do we agree on that? Na ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi nadedepende sa panahon na meron tayo. Amen po ba? Hindi nadedepende ang paglilingkod mo sa ating Panginoon sa panahon na nararanasan natin sa umagang ito. Kung ang iba ay kapag ganitong panahon, hindi mo na makikita sa church kasi tinamad na silang bumangon dahil yung ganitong weather talaga namang ang sarap na lang humiga at agkulumot kalata ita kwarton. Ngunit dahil tayo ay nakita natin ang kabutihan, naranasan natin ang biyaya ng Diyos, hindi nadedepende yung paglilingkod natin sa anumang panahon na ating mararanasan. Amen po ba, church? Amen. God is good. And all the time. Amen. Mabuti ang Diyos kahit na tayo ay nasa hindi magandang dinaranas natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Mabuti ang Diyos kahit may mga bagay tayong hindi natin lubos na uunawaan, hindi natin lubos na iintindihan. Amen? Mabuti ang Diyos kahit na tayo ay merong mga pinagdadaanan sa mga buhay at mananatiling mabuti ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Amen po ba, church? Amen? At tayo po ay nasa buwan na naman ng Agosto. Napakabilis ng panahon. Amen? Parang kailan lang nung sinalubong naman na natin ang first week of July. And here we are, nasa first week na naman tayo ng August. And hindi natin namamalayan na by next month, sasalubungin na natin ang Burr months. And that's how life here on earth. Amen? Temporary, mabilis, at walang kasiguraduhan. Amen? Ngunit, ang tanging mananatili ay ang ating Diyos na sinasamba. Amen po ba, church? Amen po ba sa ating napakinggan? Na ang tanging mananatili ay ang ating Diyos. Amen. And for the month that passed, sa ilang buwan na nakalipas, alam ko at I believe na hindi nagdamot ang Panginoon sa kanyang tulong para sa iyo. Hindi ipinagdamot ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang grasya sa iyo. Amen po ba? Hanggang sa nandirito ka sa buwan ng Agosto, it's because of the loving God that we serve. It's because of His kindness, His compassion to all of us na nandirito sa umagang ito. So, pwede po ba nating sabay-sabay isigaw ang salitang God is good? In 1, 2, 3. God is good. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Praise you, Lord. And sabi po sa Psalm 107 verse 1, sabi po doon, lagi nating naririnig ito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Alam niyo po ano ba yung ibig sabihin ng steadfast love? Kapag sinasabi nating steadfast love, ibig sabihin unchanging. Amen po ba? It stays whether we are in a good or bad situation. And when we say steadfast love, ibig sabihin, it is permanent. Amen? Sa mundong ginagalawan natin, walang permanente. But there is His steadfast love. Amen? The unchanging love of God. The permanent nature of the Lord that we serve. Kapag sinabi natin steadfast love, it never stops. Amen? Hindi tumitigil yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin. Amen? It endures forever. Amen po ba? Kaya dapat nagagalak tayo sa salita ng Panginoon na ating narinig sa umagang ito. It is the steadfast love of the Lord because kaya tayo nandirito sa umagang ito, church. Kaya nawa magalak ka sa umagang ito. Amen?
Gaya nga lang prayer ng ni Sister Das kanina, ang buhos ng ulan ay ganun din bubuhos ang ating pagpupuri sa umagang ito, church. Amen po ba? Kaya inanayan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo ngayon ay mananalangin sa ating Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, God. We praise you, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na punong-puno ng biyaya para sa amin. Ang Diyos na aming sinasamba sa umagang ito ay ang Diyos na tatanggap ng aming pagpupuri at ang Diyos na tatanggap ng aming pasasalamat, ang Diyos na tatanggap ng bawat honor and adoration sa umagang ito. It is you, O God, who deserves, Panginoon, to receive every thanksgiving, Panginoon. It is you, O Lord, who deserve, O God, to receive all of our praises, Panginoon, in spirit and in truth, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ang karapat-dapat, O Diyos, tumanggap ng lahat ng ito. For you are so good, Panginoon. At yung kabutihan mo ay hindi kailanman nagmamaliw, O God. Lord, we are in the first week of August, O God. At sa mga nagdaang buwan, Panginoon, Lord, salamat na nandoon palagi, Panginoon, yung kabutihan mo para sa amin, O Jesus. Salamat sa mga nagdaang buwan, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ando doon, O God, yung protection mo sa amin, Lord God. Ando doon lagi, Lord, yung steadfast love, Panginoon, na ipinaparanas mo para sa amin, O Lord God. Andun na lagi, Panginoon, yung grasya mo, Panginoon, para sa amin. And because of that, Panginoon, we are here. We are here not because of the blessings we receive from you, Panginoon, not because of yung biyaya na nanggaling sa iyo, ngunit nandirito kami, Panginoon. It is because of who you are in our lives, O God. Sa kung sino ka sa aming mga buhay. At ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na kailanman hindi magbabago, noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Ang Diyos na siyang lumigtas sa mga Israelita ay ang Diyos na aming sasambahin sa mga oras na ito. Lord God, Ikaw, Panginoon, ang rason kung bakit kami nandirito sa lugar na ito, Panginoon. Kaya wala kaming sasayangin, Ama, na oras. Wala kaming sasayangin, O Diyos, na pagkakataon, Panginoon, kung hindi ang maibigay namin ang lahat-lahat ng meron sa amin sa umagang ito, God. So we humble ourselves, O God. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. For we are nothing without you, Panginoon. Walang-wala kaming maipagmamalaki. Wala kaming maipagmamayabang sa iyo, Panginoon. Because the life that we have, O God, is yours, Panginoon. Sa iyo nang galing ang aming hininga. Sa iyo nang galing, Panginoon, ang aming kalakasan. Sa iyo nang galing ang meron sa amin sa umagang ito. Kaya Lord, nararapat lamang, O Diyos, na gamitin namin ito, Panginoon, upang Ikaw, O God, ay mapapurihan, Panginoon. Upang Ikaw, Panginoon, ay mabigyan ng pagsamba sa umagang ito, O God. O, napakabuti mo, O Jesus. Hindi kami magsasawa na sabihin, Panginoon, that You are so good, Panginoon, into our lives, O Jesus. Lagi namin yung nararanasan, Panginoon. Lagi namin yung nararamdaman, Panginoon, sa pang-araw-araw, O Diyos, na kami gumigising, merong hininga, merong lakas, Panginoon. Andun yung kabutihan mo, Panginoon. Andun doon yung steadfast love mo, Panginoon, na kaya mong i-offer, Panginoon, para sa amin, O God. And yun yung nararanasan namin sa umagang ito. Yung biyaya mo, yung grasya mo, Panginoon, para sa amin, Lord God.
So you deserve, O Jesus, not the least, Panginoon, but the best, Panginoon, na kaya naming ibigay para sa iyo sa umagang ito. So we will not limit ourselves, O God, unto you. Hindi namin lilimitahan ang aming kalakasan, ang aming boses, ang aming palakpak para sa iyo, Panginoon. Kung hindi, ibibigay namin ang lahat-lahat ng meron sa amin sa umagang ito, O God. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang deserving, O God, na tumanggap ng lahat ng ito, Jesus. Thank you, Lord, sa napakagandang biyaya mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Lord, ikaw ang siyang gumising sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nag-extend ng hininga ng bawat isa na nandirito. Ikaw, O God, ang siyang Ikaw, Panginoon, ang nag-restore, Lord, ng aming kalakasan, Panginoon, sapagkat marami kaming ginawa, O Diyos, sa isang buong linggo. Ngunit, Panginoon, salamat that in you, Panginoon, in your presence, there is fullness of joy, O God. In your presence, Panginoon, merong kapahingahan, Panginoon. In your presence, Lord God, merong kapayapaan na aming mararanasan, O God. Kaya naman, Lord, kami ay magbababad sa iyong presensya sa umagang ito. So come, Panginoon, and fill this place with your presence and anointing, O God, to each every one of us, Panginoon. Punuin mo, O Diyos, ang aming nauuhaw na puso. Punuin mo, Panginoon, ang lugar na ito ng iyong presensya at magpadala ka, O God, ng iyong anghel, ng mga libo-libo mong anghel upang kami ay samahan na magpuri at magbigay pagsamba para sa iyo, Panginoon. So pagpalain mo, O Diyos, ang bawat anak mo, O God, mula bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, sa lugar na ito. Punuin mo, Panginoon, work within us, O God, work within our midst, O Lord, na walang ibang maitataas sa lugar na ito, walang ibang maitatanghal kung hindi ang pangalang Jesus na siyang nagligtas sa amin sa isang buong linggo. Walang ibang maitatanghal sa lugar na ito kung hindi ang pangalang Jesus na siyang nag-provide, nag-sustain ng aming pangangailangan sa isang buong linggo, God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong faithfulness, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O God. And right now, Panginoon, kami naman, O Diyos, ang magpaparanas sa iyo, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, through our praises and worship, O God. So bless, Panginoon, every song that we prepare for you, O God. I-bless mo, O Diyos, ang bawat awitin na aming aawitin para sa iyo, Panginoon. This is your day, O God. This is your day, Panginoon. At walang iba, Panginoon, na nararapat na tumanggap ng lahat ng aming pagpupuri kung hindi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, tinatanggap na namin, O God, ang victory, Panginoon, ng service na ito, O God. Thank you, Jesus. And we give back, O God, the highest praise, glory, and honor to you alone. In the mighty name of Jesus, everybody says, Amen and Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin muli ating Panginoon? Yung the best clap of praise para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Lord God. Pwede bang basahin natin dun sa Psalms chapter 95 verse 1 hanggang 2. Sa Tagalog. Sabi niya diyan, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Sa 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat.
siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen ba? Sa umagang ito, pwede bang, alam nyo church, ang praise and worship ay hindi lang basta-basta part ng program or part ng service. Amen. Ito ay isang uri ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. At sa ating paglilingkod sa umagang ito, pwede bang ang paglilingkod na ibigay natin ay yung magmumula sa ating mga puso? Amen ba? Nang bukal sa ating mga puso't isipan. At kung saan nararamdaman mo yung tunay na kasiyahan, yung tunay na kagalakan sa puso mo. Amen ba? Sinong nakakaramdam ng tunay na kapayapaan sa lugar na to ngayong oras na ito? Pwede bang sumigaw ng hallelujah? Hallelujah, Lord God! Thank you for the peace, Panginoon. Lord, tunay nga na kapayapaan, kapahingahan ay natatagpuan sa presensya mo, Panginoon. Kaya kami ay magsasaya, kami ay buong kagalakan na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Come on, church! Pasalamatan mo ang ating Panginoon. Bigkasin mo ang iyong pasasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord! Thank you, Lord God! Come on, church! Hindi mo araw-araw nasasabi, hindi mo araw-araw sinisigaw, pero sa umagang ito, pwede bang isigaw natin, I love you, Lord! I love you, Lord! Thank you, Panginoon! Hallelujah! Sabay-sabay nating palakpakan at awitan ng ating Panginoon! Come on, church! Clap your hands! Huwag mag-alala sa mundong ginagalawan, ang buhay mo ngayon may kasiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Sabay-sabay, church, kay saya-saya! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Thank you, Lord! Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We keep on praising you, Lord God. Sabay-sabay nating awitin, church. Ikaw ang kailangan, Lord. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lamang, sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Hindi mapabayaran ng kahit ano paman. Yes, Lord! Sabay-sabay! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Sabay-sabay nga, church. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Tunay nga, Lord God. Kay ganda-ganda, Panginoon. Kapag kapili ka. Ikaw lamang. Ikaw ang buhay ko. Hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Sabay-sabay nating awitin. Bigkasin natin. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya. Louder, church!
kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Come on church, yung mas malakas. Walang katulad mo, O Jesus. Hallelujah. We will not stop praising the Lord sa oras na to. Hallelujah. Jesus, ako sa iyo ay humahanga. Kamatayan ay hindi inalintana. Tinapos mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, sa Diyos ikaw ay nawalay. Buhay mo ang inalay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Jesus. Yung mas malakas, purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin, ganun na lamang. Tulad ng isang yaman, kinukup at iningatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Walang hanggang katapusan ang biyaya mo nakamtan. Purihin ka, sabay-sabay church. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Come on, church. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. For the last time, purihin ka. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang
lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Lord. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang tanging nagligtas sa bawat isa, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa dakilang ginawa mo sa krus, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, nais naming mag-alay muli sa iyo ng pagsambang awitin. Nais naming ialay sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. Salamat, Lord God. Hallelujah. Worship you, God. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, we worship you. Oh, Jesus, sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. We worship your name, Lord God. Oh, hallelujah. We praise your name, Lord God. We worship you, Lord God. Let us worship our Jesus. Let us worship the Lord. I worship you. I worship you. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lift up your hands sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. All the highest praise sa pangalan mo, Lord God. Oh, sabay-sabay nating awitan ng ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk
luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbabat, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Let's worship the Lord. Daluyan ng walang hanggang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, we worship you. Sambahin natin ang ating Panginoon at ang ating pagkakataon na magbalik ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Let's invite the Lord. Let's invite the Lord. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Yes, Lord God. Maghari ka, O Maghari Diyos, ka. ngayon at kailanman. Maghari ka. Loobin mo ang buhay ko'y Yes, Panginoon. banal mong Yes, Lord God. tahanan. Yes, Lord God. Luklukan ng iyong Oh, Jesus. wagas na pagsinta. Hallelujah. Daluyan ng Hallelujah, Panginoon. hanggang mga papurit Oh, pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Minsan pa, church, kailanman. loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan.
lukat ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Panginoon. Worship the Lord. Lift up your hands. Ipitin mo ang pasasalamat mo sa iyong Panginoon. I wanna thank you, Lord. Dinudulog namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Ang aming mga buhay, Lord God, sa iyong paanan, Lord God. At dinggin mo bawat awitin na aming iniaalay sa iyo, Lord God. O Jesus, sambahin ka, Ama. Sambahin ka, Lord God. Sa banal mong trono, ako'y nagsusumamo. Idinudulog ang puso at buhay ko sa'yo. Diyos, ikaw ang awi, iniaalay ang tinig. Hayaan mong ikaw ay purihin, itataas at sasambahin. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Minsan pa nga, church. Hallelujah. Sa banal mong trono, kami nagsusumamo, Panginoon. Ako'y nagsusumamo.
at idinudulog ang puso at buhay ko sa iyo. At Diyos, ikaw ang awit. Ikaw lamang, Panginoon. Iniaalay ang tinig. Hayaan mo, ikaw ay purihin. O itataas at sasambahin. Jesus, sinasamba kita. O Diyos, ng langit at lupa, sinasamba ka namin. Itinataas Hallelujah. ang pangalan mong banal. Yes, Lord. Diyos, tapat ka't dakila. Jesus, Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Jesus, Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon. Sambahin ka, ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Oh Jesus, ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon. we worship you, Lord God. Ang Diyos magpakailanman. Let's worship the Lord. Ikaw ang Diyos. The Glory Church. Ikaw ang Diyos. Ikaw lamang at ikaw lamang, Panginoon. Ang Diyos Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Magpakailanman, ikaw lamang. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman, Lord God. Ikaw lamang. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw lamang, Lord God. Ikaw ang Diyos Tanging ikaw lamang, ngayon. Panginoon. Ang Diyos magpakailanman.
Aawitan ka namin, Lord God. Oh, Jesus. Let's lift our hands. Sinasamba kita. Yes, Lord. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. Tinataas ka namin, O Panginoon. Diyos, tapat ka't dakila. Purihin ang dakilang ngalan mo, Lord God. Jesus, sinasamba kita. Oh, we lift you up, Lord God. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. For the last time, awitin natin, Jesus. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos, ang Diyos magpakailanman, Diyos ng aming mga buhay. Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Proclaim it, church. Ang Diyos magpakailanman. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw lamang. Ang Diyos magpakailanman. Oh, Jesus. Ang Diyos magpakailanman. Ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. We praise your name, we praise your name. We worship you. Sinasamba ka namin, Lord God. Lord, all the thanksgiving, ang awiting pagsamba, pagpupuri, ay para lamang sa iyo, Lord God. Binabangkit namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, at hindi na ito kailanman magbabago, Panginoon. Ikaw ang maging hari ng aming mga puso, hari ng aming mga buhay, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon. Ang pagpupuri, pagdakila ay para lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming itago sa iyong likuran at ikaw ang siyang mag-ilaw. Ikaw ang siyang maluwalhati. Ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang mapapurihan sa lugar na to, Panginoon. Purihin ka, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Sa iyo namin nais ibalik ang lahat ng aming pagpupuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat nga ay pumalakpak at sumigaw ng Amen, Amen, Amen.
praise. Napakasarap po awitan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo dumako doon, hinihiling ko po ang bawat isa yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, napakasarap namnamin ng iyong presensya, Lord God. Napakasarap mong awitan, Panginoon. Lord, there's no doubt for who you are, Panginoon. We cannot fathom the deepest love that you can offer us, Panginoon. Lord God, in return, Panginoon, Lord, we're offering everything to you, Panginoon. Lord God, we thank you for this day, Panginoon. We thank you for the life that you have given us. We thank you for the gift of family. We thank you for your protection and guidance. We thank you for everything that you have done, Panginoon. Wala kami sa araw na ito, walang buhay, walang lakas kung wala ka na nagbigay ng lahat ng ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Ano man yung aming mapapag-aralan, Lord, may we hear your voice, Panginoon, na nangungusap sa kaibuturan ng puso ng bawat isa, Panginoon. Na hindi masayang, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Na hindi kami nagbigay sulit sa iyong kabutihan, kadakilaan sa buhay mo sa amin, Panginoon. Lord God, thank you for your revelation, Panginoon, by your words, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa lahat ng mga promises mo, Panginoon, ng mga buhay na pangako mo sa aming lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga buhay na salita. Pagpalain mo ito, Panginoon. Pagpalain mo maging ang aming pakikinig, Panginoon. Bukas ang aming mga puso, bukas ang aming mga diwa, Panginoon, na hindi kayang tapakan o kayang sirain ng dyablo yung mga oras ng aming pakikinig ng iyong mga banal na salita sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa at sa iyo nga namin ibinabalik, O Diyos, lahat ng papuri, pagsambat, pagdakil at pagwalahati at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Bawat isa nga po ay magsabi ng Amen. Yan. Nung nakaraan Sunday po, mag-review muna tayo. Ano po yung ating napag-aralan? It's all about obedience. Ngayon naman po ay about choosing faith in the midst of suffering. Ulitin nga natin. Choosing faith in the midst of suffering. Ayan. Sa buhay na ito, minsan, naisip natin na hindi fair yung buhay sa mundo. Amen? Bakit kaya kung sino pa yung walang kinikilalang Diyos ay siya pa yung pinagpapala? So, minsan nakakaramdam tayo na parang ang buhay sa mundong ito ay hindi siya fair. Ayan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan or kinakaharap sa buhay. In short, may suffering. Amen? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kinakaharap o pinagdadaanan sa buhay na ito. Amen? Kung mayaman ka man, hindi ka exempted ng suffering, meron at meron pa rin. Kung bata ka pa, hindi ka rin exempted, meron at meron pa rin suffering. So, ang suffering ay hindi lang physically, kung hindi lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging physical, emotional, or spiritual suffering man ito. Amen. Alam ko sa church na ito ay may suffering. Kasi pati pag-amen nyo ay hindi ko marinig. Amen po ba? Amen. Pakita nyo nga sa akin na ang church na ito ay walang suffering, na pati pag-amen nyo ay hindi kayo nahihirapan. Kasi kapag hindi tayo nakakapag-amen, ibig sabihin, meron nga tayong totoong pinagdadaanan. Meron naman talaga. Amen. Yan. Nangyayari yung suffering, kung estudyante ka, kailangan mong humarap sa pagsusulit
or anumang project or activity na pinapagawa ng school or ng inyong teacher. So, merong pagpupuyat, merong pagsusunog ng kilay. So, merong suffering. Amen ba? Kapag may trabaho ka naman, ano yung responsibilidad na nakaatang sa'yo sa iyong trabaho? Meron pa ring suffering pagkat meron kang kakaharapin na responsibilidad. Amen po ba? Amen. Parang sa isang nanay, sa pagbubuntis pa lang, sa kanyang sinapupunan pa lang, sa 9 na buwan na pagdadalang tao, ay ramdam mo na yung kanyang suffering hanggang sa ang anak ay maisilang. Amen po ba? And mas malaki yung suffering na inoffer sa atin ng ating Panginoong Jesus pagkat inalay niya yung kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya kung ano man yung suffering na pinagdadaanan natin, ay walang-wala ito doon sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Amen. So, yung ating aralin ngayong umaga ay choosing faith in the midst of suffering. We cannot talk about Christianity without talking about faith. So, hindi natin mapag-uusapan ang buhay Kristiyano kapag hindi natin alam ang patungkol sa faith. Ulitin ko, we cannot talk about Christianity without talking about faith. Hindi tayo lalapit sa Diyos kapag hindi tayo sumasampalataya na may Diyos. Nasusundan po. Hindi tayo lalapit sa Diyos kapag hindi tayo sumasampalataya na may Diyos. Kuha po ba? Nasundan po. Ayan. It applies to the past, to the present, and future. In what Christ did on the cross, what He is doing in you now, and what He will do in the future. It applies to the past, kung ano yung ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. And it applies to the present, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa mga buhay natin sa ngayon. And it applies in the future and what He will do to us in the future. Pag sinabi nating choosing faith in the midst of suffering, wala tayong ibang magandang modelo dito kung hindi ang buhay ni Job. Amen po ba? So, iikot yung ating kwento ngayon sa buhay ni Job. Tingnan muna natin sino ba si Job. Job is blameless, upright, feared God. So, si Job ay blameless, upright, may takot sa Diyos. He owned immense wealth. So, napakayaman ni Job. Meron siyang 700 na sheep, 300 na camels, 500 na yoke of oxen, and 500 female na donkeys. So, ganun kayaman si Job. Siya yung pinaka-mayaman sa silangan or sa east. So, si Job ay may 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Yan. Sometimes, your suffering does not make sense to other people. Ulitin ko ha. Sometimes, your suffering does not make sense to other people. Bakit kaya? Kasi iba naman yung suffering niya sa suffering mo. Kaya minsan, kapag naghahayag ka ng paghihirap mo sa isang tao, minsan para sa kanya walang dating. Kasi iba naman yung kanyang pinagdaanan. Example, sabihin nung mga panahon ng ating mga lolo't lola, oy, nung hindi panawin mi, mas narigrigat ti biyag kasi awanti cellphone, na magmag na kami, awanti maluganan. Di ba? Tama? Pero nagswerte kayo tata, maswerte kayo ngayon, mapalad kayo ngayon dahil napakabilis nang kausapin yung mga mahal mo sa buhay kahit nasa ibang bansa. Through sa social media, pwede mo na siyang kausapin. Or ngayon, napakadali ng transportation. Yung mga estudyante pa lang, may mga kanya-kanya ng motorsiklo.
So, hindi katulad daw ng panahon nila na mas mahirap daw ang buhay noon kasi pag pumunta sila sa school ay kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro. Pero, yung panahon nila noon, ganun yung suffering nila. Pero yung panahon natin ngayon, mas pinadali nga dahil mas pinadali ang transportation, ang communication, pero meron pa ring suffering. Amen po ba? Nasusundan po. Ayan. Sabi dito, may 3 bagay tayong pag-aaralan. Choosing faith in the midst of suffering. Number 1, will remind us that God is in control. Ulitin ko, choosing faith in the midst of suffering will remind us that God is in control. The complete control of all events is God. So, yung kompletong control ng lahat ng nangyayari, walang ibang may control kung hindi ang Diyos lamang. Amen po ba? Amen. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, it is good or it's bad, lahat ng yan, lahat ng nangyayari, walang ibang may control kung hindi ang Diyos lamang. Amen po ba? At no time was God out of control. Wala daw time na ang Diyos ay na out of control. Nasusundan po, lahat ng event ng ating buhay, o lahat ng nangyayari sa mundong ito, everything, God is in control. There's no time, sabi dito, there's no time that God was out of control, na hindi ang Diyos ang siyang nagko-control. Ayan. Sa James chapter 1 verse 2 to 4. Basahin nga natin. Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Yan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Anong sabi diyan? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, hindi nagiging matatag daw ang ating pananampalataya kapag hindi ito dumadaan sa pagsubok. Tama po ba yung sinasabi ng verse? Ayan. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa verse 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hanggang kailan daw natin kailangan magpakatatag? Hanggang bukas. Hanggang bukas lang ba? May due date pala tayo. Hanggang bukas lang ba? Ayan, sabi diyan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Kailan ba yung sinasabing hanggang wakas? Hanggang kunin ng Diyos ang ating mga buhay. Amen. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen po ba? Sa Daniel chapter 4 verse 35. Sabi diyan, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. So, God is in control. Sabi diyan, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. So walang pwedeng mag-control sa atin sa Panginoon. Ang Diyos lamang ang siyang merong control sa lahat.
Amen po ba? Sa Proverbs chapter 19 verse 21. Yan. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So ang mga tao, marami tayong plano, marami tayong nais. Pero in the end, sino ba ang nasusunod? Hindi ba't ang Diyos pa rin? Amen po ba? Yan, sabi yan, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Alam nyo, merong mga plano tayo o gusto sa buhay na minsan ay nata-turn down o hindi, kahit na pray tayo ng pray na ipagkaloob yun ng Panginoon, pero hindi pa rin dumarating. Kasi meron at merong mas magandang plano pa rin ang Diyos kaysa doon sa mga plano natin. Lagi nating isipin na ang lawak ng ating kaisipan ay walang-wala ito sa lawak ng kaisipan ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung kung ikukumpara mo yung lawak ng iyong pag-iisip sa kayang gawin ng Panginoon, walang-wala ito. Amen ba, church? Amen. So, huwag na tayong magtaka kung meron tayong mga plano sa buhay natin na hindi natin ito kaagad nakakamtan kasi hindi pa yun pinagkakaloob ng Panginoon. Kung hindi in due time or in due season, merong nakalaan ang Diyos sa bawat panahon na yun. Amen. Hindi yung timeline natin ang siyang masusunod, kung hindi ang timeline lagi ng Panginoon ang siyang nasusunod. Amen. Sabi dito, though suffering doesn't make sense, and faith in the midst of suffering seems to make even less sense, but placing your life in the hands of the only God who can take control of everything and of you in this world. Sabi dito, kahit na parang nagdadaan ka sa kapighatian or sa suffering at parang hindi yun nagmamatter sa Panginoon. Parang, Lord, bakit ako nagdaranas ng ganito? Kalooban mo ba ito? Kasi may mga tanong tayong ganun, tama? Lord, bakit ko kaya pinagdadaanan to? Bakit kaya dumadaan ako sa ganito? Ito ba ay kalooban mo? Parang nagda-doubt ka or what makes sense na pinapadaan ako ng Panginoon sa ganitong suffering? Sabi dito, and faith in the midst of suffering seems to make even less sense, but placing your life in the hands of the only God who can take control of everything and of you in this world. Sabi doon, but kapag ang mga buhay natin ay nilalagay natin sa nag-iisang Diyos na siyang may control ng lahat, sabi doon, and of you in this world. So, if we place our life in the hands of the only one God, sabi dito, who can take control of everything and of you in this world. So yun yung una kanina. Ano yung una? Choosing faith in the midst of suffering will remind us that God is in control. So tatandaan natin yun ha, na kahit ano man yung mapagdaanan natin o anong suffering na meron tayo, we choose faith in everything. Na kahit na tayo dumadaan, parang pinipili pa rin natin yung faith over the suffering. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na dumadaan ka sa mga pagsubok o sa paghihirap ay wala nang pakialam ang Diyos sa iyo. Kung hindi, alam ng Diyos kung paano kanya dinala dyan, alam din ng Panginoon kung paano kanya ilalabas dyan. Kasi siya ang may control. Na
na susundan po natin. Sabi dito, remind us that God is in control. Dumadaan tayo sa suffering, parang pinapatunayan, nire-remind tayo ng Diyos na siya ang may control ng lahat. Amen po ba? Amen. Number 2, choosing faith in the midst of suffering will be a rare gift to God. Ulitin ko, choosing faith in the midst of suffering will be a rare gift to God. Anyone sing a song of praise on the good days, but it takes a person of tremendous faith and spiritual maturity to sing those same song of praise in the bad days. Kapag maganda ang buhay or maganda yung araw mo, parang maluwag lang na makakapagpuri ka o makakapagbigay ka ng awit ng papuri sa Panginoon. Pero sabi dito, it is a tremendous faith na and spiritual maturity kapag nakakapag-awit ka pa rin ng papuring pagsamba sa Panginoon kahit nandun ka sa sitwasyon na alanganin. So, it's a rare gift to God. Parang napakabihirang regalo mo sa Panginoon na ipakita mo na kahit na masama o hindi maganda yung kalagayan mo, na dumadaan ka sa suffering and yet tumatayo ka pa rin sa iyong pananampalataya, nakakaawit ka pa rin sa Panginoon nang walang sabi nun, tremendous faith and spiritual maturity. Parang, di ba't aawitan mo lang ba ang Diyos kapag maganda yung na-experience mo o maganda yung kalagayan ng buhay mo? Hindi ba't kailangan mo rin awitan ang Diyos kahit na nandun ka sa pangit na sitwasyon? Mabuti man or maganda, kailangan nagpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Nandun ka man sa there are some days sa ating mga buhay na maganda, na parang walang problema, parang napakalaya mo, parang ang ganda ng araw mo, ang ganda ng buhay mo, parang parang yung joy ay nag-i-exceed, parang lubos-lubos yung joy, kagalakan nararanasan mo. Pero hindi lahat ng araw ay ganon. Kung hindi dumarating talaga sa pagkakataon o sa buhay ng tao na nakakaranas tayo ng suffering or ng kapighatian or ng paghihirap. Pero sabi dito, hindi kailangan na sa mga mabubuting araw lang nasasamba tayo sa Diyos. Kung hindi, maging sa mga pangit na araw natin, kailangan din ay marunong tayong sumamba sa Panginoon. Amen po ba, church? Amen po ba? Amen. Hindi lang dapat natin maalala magpasalamat sa Panginoon kapag pinagpapala niya lang tayo. Amen? So, pangit man o hindi man mabuti yung nararanasan mo, karapat-dapat pa rin maibigay sa Diyos yung pagsamba na para sa Kanya. Amen po ba? And so yun yung number 2, choosing faith in the midst of suffering will be a rare gift to God. Ito yung yung pambihirang regalo mo sa Diyos na ikaw ay nakakapagsamba kahit pangit ang sitwasyon mo. Amen po ba? Di ba, naranasan nyo kapag may pinagdadaanan ka, parang ang hirap sumamba, mahirap magpuri, mahirap umawit sa Panginoon. Tama po ba ako? Diba? Parang ang hirap. Lalo na, kunwari, example natin ay namatayan ka o nawalan ka ng mahal sa buhay. Parang ang hirap-hirap mong umawit o sumamba sa Panginoon dahil meron ka ngang pinagdadaanan. Tama? Pero sabi dito, makikita sa'yo na spiritually mature ka na or malalim na yung faith mo, pananampalataya mo sa Panginoon, na kahit dumaan ka sa ganon, nawalan ka ng mahal sa buhay, dagsa-dagsa yung problema na meron sa'yo, and yet, sa lahat ng yon ay
nakakatawag ka pa rin, nakakapagsamba ka pa rin, nakakaawit ka pa rin sa Panginoon. It's a sign of a spiritual maturity and a sign of the deepest faith na meron ka sa Panginoon. Amen ba, church? Amen ba? Sabi dito, be they good or bad, we cannot change thing about the nature of God. So, good or bad man, we cannot change the nature of God. Hindi natin kailanman mababago na ang Diyos ay mabuti. Maganda man o hindi maganda yung meron sa buhay mo, hindi natin kailanman mababago ang nature ng Panginoon. Sa Job 2 verse 10, basahin natin sa Job 2 verse 10. Yan. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Ito yung time na nawala na kay Job ang lahat. Sabi ng kanyang asawa, bakit hindi mo pa sumpain yung Diyos mo? At ito yung sagot ni Job. Ito na yung sagot ni Job. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Alam niyo yung buhay ni Job, in one day, isang araw lang nawala sa kanya lahat. Nawala yung kanyang 10 anak, nawala yung kanyang kayamanan, nawala lahat yung maraming camel, yung maraming donkey, lahat yun nawala, maging yung mga tauhan niya ay nawala lahat sa isang araw lang yun. And ang sabi ng asawa niya kay Job, bakit hindi mo pa sumpain ang Diyos mo? At ito ang sagot ni Job, na sabi ni Job, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? So, nawa parang ganyan din tayo kay Job, na sabi diyan, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Minsan, in the days na tayo ay balisa dahil sa problema or dahil punong-puno tayo ng problema, merong anguish or merong anxiety na ating nararanasan. And minsan ay lumalayo yung ating mga pakiramdam sa Panginoon. Parang itong tatandaan natin never na ang Diyos ay lumayo sa atin. Amen po ba? Minsan tayo yung lumalayo dahil sa mga sitwasyon na meron tayo o mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Dahil sa anguish natin or sa anxiety natin ay minsan parang ang layo-layo, napaka-distant natin sa Diyos. Parang ang layo-layo natin sa Diyos. Parang ang hirap tayong abutin ng Panginoon. Naway hindi ganon. Sabi dito, hindi ba, sabi yan, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? So, hindi lang naway, sa buhay na ito, kung merong pagdurusa, wag nating alisin na after ng pagdurusa, meron at merong pagpapala ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Parang ayaw nyo maniwala May pinagdadaanan ba kayo? Parang ang bigat ng amen nyo? O nakikiayon kayo sa panahon? Gusto nyo bang bed weather na lang? Bed weather ngayon masarap matulog. Tama. Yan. Sabi dito, God is still the same today, just as He was the same yesterday and same as He will be tomorrow. Ulitin ko, God is still the same today, just as He was the same yesterday and same as He will be tomorrow. So ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, kahapon, siya ngayon, at siya maging hanggang bukas o magpakailan pa man. Hindi siya kailanman nagbabago.
And that God is always worthy of praise. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. And that God is always worthy of praise. Mabuti man or hindi mabuti, ang Diyos ay karapat-dapat na pag-alayan ng ating mga papurit pagsamba. Amen? Sa Philippians chapter 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Yan po yung sabi ng Philippians. Ito yung sinasabi natin na pag sinabi nating lagi, mabuti man yan or hindi mabuti, laging magalak kayo sa Panginoon. Amen po ba? Pag sinabing lagi, kung ngayong araw na to, hindi maganda yung naranasan mo at bukas okay na, sabi dyan, lagi. Dapat, pag sinabing nating lagi, dapat araw-araw ng ating mga buhay, nagbibigay tayo ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? If you're in the midst of suffering, you're also in the midst of an incredible opportunity to worship God. Mahirap man sumamba sa ating Diyos kapag ikaw ay may pinagdadaanan or ikaw ay may suffering, pero dapat tinitake mo yung opportunity na yon na sumamba pa rin sa Panginoon. Sabi doon, it is a sign of spiritual maturity and a tremendous faith. Sa Job 19 verse 25. Yan. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Ulitin natin. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Ang Diyos alam niya lahat sa atin. Tama? Alam niya kung pangit yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya rin kung mabuti yung pinagdadaanan mo ngayon. Di ba sabi natin kanina, God is in control. So kapag alam niya lahat, kapag alam niya kung paano kanya dinala sa sitwasyon na yan, magtiwala ka na alam din ng Diyos kung paano kanya aalisin dyan. Never na hindi alam ng Diyos ang sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan. Alam na alam ng Diyos kung ano yung sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen po ba? Kasi sabi dyan, hindi natutulog ang ating tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Amen po ba? Number 3, choosing faith in the midst of suffering will bring you closer to God. Ulitin ko. Number 3, choosing faith in the midst of suffering will bring you closer to God. Though the season of suffering that had fallen upon him, he was starting a short journey that would lead to his greatest understanding of who God was. The road of suffering was the only road that would lead him to a more intimate encounter with God. Unfortunately, hindi lahat ng tao lumalapit sa Diyos kung may suffering. Yung iba, lumalayo. So si Job, sa buhay ni Job, in one day, kinuha lahat sa kanya. Yung kanyang mga anak, yung kanyang kayamanan. So, hindi pa rin yun naging dahilan ni Job para lumayo sa Diyos. Kung hindi, di ba dun sa binasa natin kanina, hindi siya nagbigkas ng taliwas sa Panginoon, hindi siya nagsabi ng word na tawag dito, yung ikakasama niya sa harap ng Panginoon. Amen? So, kapag tayo, sabi dito, unfortunately, hindi lahat ng tayo lumalapit sa Diyos kung may suffering, yung iba ay lumalayo.
Yan. Yung rich man, alam nyo dun sa buhay ni Lazarus at sa kanong mayaman, sabi doon, the rich man afraid to suffer the loss of his wealth. Yung buhay ni Lazarus at saka nung rich man, yung mayaman ay takot siya na mawala yung kanyang kayamanan. But ano ang na-miss nung mayaman? Na-miss niya yung kanyang salvation. Natatandaan natin yung kwento ni Lazarus at saka nung mayaman. Yung mayaman, takot siya na mawala sa kanya yung kanyang kayamanan. Pero ano ang na-miss nung mayaman? Na-miss niya yung kanyang salvation. May isa pa, si Judas. Si Judas, his own self, inflicted heartache. He missed the resurrection. Hindi ba pinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesus? Ano ang na-miss ni Judas sa ganung ginawa niya? Na-miss niya ang resurrection. Amen po ba? So, sabi dito, choosing faith in the midst of suffering will bring you closer to God. Naway hindi dahilan kung ano man yung pinagdadaanan natin na tayo ay mapalayo sa Diyos. Kung hindi, naway ito yung mas matinding dahilan natin sa mas paglapit natin sa Panginoon. Amen ba, church? Amen ba, church? Amen. Ang hindi kayo kumbinsido Kumbinsido ba kayo? Nawa, kapag may pinagdadaanan tayo, naway hindi ito yung maging sandata natin or maging weapon ng Satan sa atin na para tayo ay lumayo sa Diyos. Kung hindi nawa, tulungan natin yung ating mga sarili. We stand in our faith. Tumatayo tayo sa ating pananampalataya na mas lalo higit sana tayong lumalapit sa Diyos. We get closer to God. Nawa ang pagsubok or suffering, hindi siya yung dahilan na napapalayo tayo sa Panginoon. Kung hindi, mas tumitindi yung faith natin, mas tumitindi sana yung eagerness natin na lumapit sa Kanya. Amen ba, church? Yan, wala nang suffering. Malakas na yung amen nyo. Yan. Sabi dito, pero yung mga dumadaan sa suffering, na nananatiling faithful sa Diyos, na pagtatagumpayan nila ito. Napapansin nyo? Kapag faithful tayo sa Panginoon kahit may suffering, anong ginagawa ng Diyos? Ano yung pagkilos ng Diyos? Hindi ba't napagtatagumpayan natin yon? Hindi ba't ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng katagumpayan? Tama po ba? Amen. Alam nyo, kung suffering lang, lahat naman tayo may experience ng suffering. Tama? Yan. Alam nyo, yung gustong-gusto kong example ay yung buhay ng anak namin na si Aaron. So, bilang parent, magwo-worry ka kung ano yung magiging future niya, kung ano yung magiging kinabukasan niya. Dahil alam naman natin yung sitwasyon niya. Tama? Pero, kapag hindi kami nagsakripisyo noon, nagsasakripisyo kami noon na dalhin siya sa Manila every month para lang matignan ng doktor, para lang ma-therapy. 2 taon yun. 2 taon na every month bumibiyahe ako. Pumipila ako sa PGH ng madaling araw. Pagkagaling ko ng bus station, pagluwas namin ng Manila, pagkagaling namin sa pagbaba namin sa terminal, sa bus station, walang pahinga doon. Diretso na kami kaagad sa PGH. Bit-bit ko yan. Ako lang mag-isa. Hindi sumasama si pastor. May mga time na sumasama si pastor. Kasi gusto namin mas tipid dahil napaka-tight nung budget namin. Parang ang hirap budgetan nung kanyang therapy, nung kanyang pagpapagamot. So, para makamenos kami, ako lang talaga ang pumupunta. Every month yun. Bit-bit ko yan si Aaron. Pagkagaling namin sa bus station, diretso na kami sa PGH. Walang pahinga yun. Pipila kami sa PGH ng pagkahaba-haba.
Dahil napakaraming pasyente sa PGH. Pipila kami ng madaling araw, 3:00, ganon, 4:00, nandun na kami nakapila. And napagtagumpayan namin yon. And tignan naman natin si Aaron ngayon. Amen po ba? Ayaw ko kasing gumamit ng sample ng ibang tao. Gusto ko yung fresh hand na experience namin. So, napagtagumpayan namin yon. Sa 2 taon na pabalik-balik kami ng Manila para lang sa kanyang check-up, para sa kanyang therapy. And after nun, ay 2 taon na naman ang ginugol namin na kanyang therapy dito sa Isabela naman na. Kaya nga yung alam nyo, yung pinsan ko na may ganyan din anak, sabi ko, maswerte kayo ngayon kasi nung panahon ko, hindi siya pwedeng i-financial assistance. Hindi ka makakahingi ng tulong sa gobyerno kapag patungkol sa pagpapatherapy. Pero ngayon, open na. Nabuksan na ang gobyerno na kailangan nilang mag-extend ng financial assistance para sa pagpapatherapy ng mga ganyang bata. May mga autism, may mga ADHD, open na ngayon. Pero ako noon, sabi ko, kailangan kong pang mag-loan. Kailangan pa naming magdoble kayod. Kasi si pastor noon, nagjo-duty na, namamasada pa. Na kailangan naming magdoble kayod para lang matustusan yung kanyang therapy. Kaya maswerte sila ngayon kasi mas napapagaan na. And hindi na nila kailangan lumayo. Hindi na nila katulad sa akin na bibiyahe pa ng punta ng Manila. Dito pa lang sa Ilagan, marami ng therapy center. Di ba, Kim? Ayan. Kaya, ang Diyos pa rin ay pinagtagumpay kami. Ang Diyos pa rin ay tinanggal pa rin kami sa ganong sitwasyon. Doon sa suffering na yon, doon sa pagtsatsagang yon, ay in the end, pinakita pa rin sa amin ng Panginoon na hindi namin kailangan mag-worry sa kanyang future kasi merong magandang future na naghihintay sa kanya. Amen po ba? Amen. So, ganun po sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Yan. Ito gusto ko lang i-summarize. Sa Job 1, it talks about Job and his blessing. Sa chapter 1, basahin nyo na lang to ha, hindi na natin siya papasadahan kasi sobrang mahaba ito. Kasi sa buong aklat ng Job ito. Sa Job 1 ay talks about Job and his blessing. Yung character, yung wealth, and yung family ni Job. Mababasa nyo yun dun sa Job 1 kung sino si Job sa harapan ng Panginoon, kung gaano siya kayaman, kung ilan yung anak niya, nandun lahat yun. Sa Job 1 and 2, dito naman nag-start yung test or suffering and loss, yung pagkawala ng lahat ng kanyang kayamanan. Yung spiritual attack ng Satan kay Job, yung sudden tragedy and physical pain. Ano yung sinasabi nating physical pain? 2 beses tinest si Job ng Satan. Yung una, yung nawala yung kanyang anak, nawala yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga alagang hayop. And pangalawang attack ni Satan sa kanya ay yung nagkasugat siya na ano ba yung nagnanaknak. Ibig sabihin yung sugat niya ay siguro punong-puno ng nana at lahat na. Siguro mas mas worse pa sa nana or ano. So imagine niyo mula ulo hanggang talampakan ay punong-puno ng sugat ang katawan ni Job. Tama po ba? So, 2 atake ng diablo sa suffering ni Job, yung pagkawala ng kanyang mga anak, ng kanyang kayamanan, and then yung sugat niya mula ulo hanggang talampakan at yung physical pain ay habang binabasa mo yon parang na-imagine mo kung gaano kasakit yung sugat. Hindi ba't ma-slice ka lang masakit na? Di how much more na yung si Job na yung mula ulo hanggang talampakan punong-puno siya ng sugat. Hindi ba parang torture yun physically?
Then doon naman sa Job 3 to 37, struggle and counsel, has Job deep anguish and deep grief. Misguided by friends. Alam nyo, sa buhay natin, parang ito din, yung mga kaibigan ni Job. Sino yung mga kaibigan ni Job? 3 yung kaibigan niya, tama? Si Zophar, si Bildad, at sino yung una pa? Ayan, basta 3 yung kaibigan niya. Parang instead na i-comfort nila si Job, o instead na bigyan nila siya ng comfort or mapagaan yung nararamdaman ni Job dahil dun sa kanyang pinagdadaanan. And yet, parang sinisipa nila siya na yung nangyari sa iyo ay punishment yan ng Panginoon. Parang sinasabi nila na yan, yung nangyari sa iyo, ano yan, parusa sa iyo ng Panginoon yan. Hindi ba't may mga ganun din tayong tao sa buhay natin na instead na magbigay ng comfort sa atin ay sila pa yung unang critic natin, tama? Yung unang magda-down pa sa atin, yung una pang hindi maniniwala sa atin. So, sa Job 38 to 42 naman, eto naman na, yung God speak and restore. Ito na yung sa buhay ni Job ay ni-restore ng Panginoon ang lahat. So, kung yung kanyang, ilan lahat dati yung ano niya? Ilan yung kanyang donkey? Yung 7,000 sheep niya, dinoble ng Panginoon, naging 14,000. Yung 3,000 na camel niya, naging 6,000. And yung basta lahat ng ano niya, ng mga alaga niyang hayop ay binalik muli ng Panginoon. Nirestore muli ng Diyos at dinoble niya pa ito. Amen po ba? Amen. Ayan. Basahin natin sa Revelation chapter 2 verse 9. Dito na ako magwawakas. Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. So, ibig sabihin, nalalaman ng Diyos ang lahat ng nararanasan natin. Amen po ba? So, balik tayo sa verse 8. Pahayag chapter 2, verse 8. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna, ito ang pinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sino kaya yon? Sabi dito, ito ang pinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sino yon? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus natin. Ang Panginoong Hesus, siya yung namatay at muling nabuhay, siya ang simula at ang wakas. Amen. So, yung nagsabi doon sa verse 9 na nalalaman niya ang lahat sa atin, ay siya ring nagsabi na siya ang simula at wakas at siya rin ang namatay at muling nabuhay, ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sa James chapter 1 verse 12, Santiago chapter 1 verse 12, and sabi ng Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ulitin ko, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng, ano daw ang tatanggapin pagkatapos mong subukin? Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen.
It's a crown of life ang pinangako ng Panginoon. Sabi doon, kapag daw tayo ay mananatiling tapat hanggang matapos yung pagsubok, may naghihintay sa atin na gantimpala. Gantimpala, hindi basta-bastang gantimpala, kung hindi gantimpala ng buhay. Amen po ba, church? Ayan. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, last na ito. Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Buhay ang pangako ng Diyos. Amen ba, church? Amen. Sabi diyan, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, hindi kinatatakutan ang suffering. Amen. Basta't ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Sabi dun sa ating aralin, choosing faith even in the midst of suffering. Sabihin nyo nga, suffering. Amen. Suffering is real. Ang suffering ay totoo. Walang exempted. Ikaw, ako, bata, matanda, mayaman, hindi mayaman, lahat tayo ay dumadaan doon. Pero, ito yung pero natin. Ang Diyos din natin ay totoo. God is real. Ang Diyos ay totoo. Amen po ba? Kung ang suffering ay totoo, nararanasan mo, kailangan din manalig tayo na ang Diyos ay totoo. Na hindi siya nagkukubli, na hindi siya kailanman magtatago sa atin. Amen po ba? Na siya yung kasama natin sa anumang panahon o season ng ating mga buhay. Amen po ba? Kung ang suffering ay totoo, ang Diyos na ating sinasamba ay totoo din. Siya ay faithful sa atin. Kaya dapat maging faithful din tayo sa Kanya. Amen ba, church? Amen ba, church? Amen. But God is real, His goodness, His greatness, and His faithfulness ay totoong totoo. Amen po ba? Walang-wala yung suffering kapag ikukumpara natin kung gaano kalaki ang ating Panginoon na sinasamba. Amen, church? Amen. Sige po. Alam ko na ang mga puso nyo ay binuksan nyo para pinapasok yung mga salita ng Diyos sa umagang ito. At alam ko ang Diyos ang siyang nangusap sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y manalangin at tumawid tayo sa ating Diyos na buhay. Panginoon, salamat po sa revelation mo ngayong umaga. We choose faith in the midst of suffering, Panginoon. We get closer to you. You are in control of everything. And it's a rare gift to you, Panginoon, na kami, O Diyos, ay sasamba, magpupuri sa iyo, hindi lang in good days, even in the bad days, Panginoon. We choose, O Lord God, to praise and worship you, Panginoon. Ama, hindi ka namili, O Diyos, ng panahon o pagkakataon na binigay sa amin. Kung hindi, in all seasons of our life, Panginoon, ikaw yung Diyos na laging nandyan. Hindi nagkukubli, hindi nagsasawa, na kami ay samahan, ingatan, i-provide, i-sustain, proteksyonan. Ikaw yung nandyan lagi para sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, na yung Diyos na aming kinikilala, na yung Diyos na aming pinaglilingkuran, na yung Diyos na aming sinasamba, ay napakabuting Diyos, napakadakilang Diyos, at wala kang katulad, Panginoon. There's no doubt of who you are, Panginoon. There's no question, Panginoon, sa iyong pagka-Diyos, Panginoon. There's no question in your power, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi kailanman kami magdududa sa iyong kapangyarihan. Hindi kailanman
naman kami magku-question, Panginoon, sa kaya mong gawin sa mga buhay namin, Panginoon. Lord God, ang gusto mong makita sa amin, we are faithful, Panginoon. It's not just in the beginning or it's not just in the midst, Panginoon. But we remain faithful, Panginoon, in the beginning, in the midst, and in the end, Panginoon, hanggang sa wakas. Mananatili kaming tapat, mananatili kaming sumasampalataya, mananatili kaming nagtitiwala, tanging sa'yo at sa'yo lamang, Panginoon. Lord, wala kaming ibang bibit-bitin sa aming pagharap sa iyo, kung hindi yung pananampalatayang regalo mo sa amin, Panginoon. Lord God, salamat sa lahat ng pagsubok na kami ay pinatatag nito, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagsubok na sa kabila nito, Panginoon, pinili naming lumapit sa iyo, Panginoon. Pinili naming italaga ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Pinili naming isurrender lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat na yung aming pananampalataya hindi shallow, Panginoon. We want to go deeper, Panginoon. Mas pa lumalim, Panginoon, yung pananampalataya na regalo mo sa amin, Panginoon. Lord God, kaya kailangan naming tulungan yung aming mga sarili, Panginoon. Kailangan naming magbabad sa iyong presensya. Kailangan naming magbabad, Panginoon, sa pangangalakal, Panginoon, ng iyong mga buhay na salita, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, na magkaroon ng panahon ng oras para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat na ikaw yung Diyos na nakilala ng buhay na ito. Salamat na ikaw yung aming Panginoon. Salamat, Lord God, na ikaw, O Diyos, yung Panginoon na kinikilala ng buhay na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. At ngayon pa lang, salamat, Lord God, sa gagawin at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Sa napakagandang plano mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, iba na yung paningin mo sa amin, for we are your sons and daughters, Panginoon. Hindi na kami kagaya ng tulad, Panginoon, ng kung anong meron ng mundong ito, Panginoon. Pero dahil tinanggap ka namin bilang Diyos tagapagligtas namin, nag-iba na kami, Panginoon, ng landasin, Panginoon. At hindi na kami mamumuhay ng naaayon sa mundong ito, kung hindi na mamumuhay na kami para sa iyong glorya, para sa iyong ikaluluwalhati, para sa iyong ikakarangal, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga buhay mong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa regalo ng pananampalataya. Salamat sa lahat-lahat mong ginawa sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done. Thank you, Panginoon, for you are our God. You are all-powerful. And you are our everything, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo, aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo, aming Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod-lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kung hiwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, ang manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Church, umawit tayo para sa Panginoon. Aming Diyos, buhay
ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kung iwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso, ang manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Praise your name, Lord God. Oh, salamat, Panginoon. Dakilain ka. O, purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Yes, church. Panginoon, pagpalain mo yung mga kapatid kong ito. Habang kami may buhay, may hininga, Lord, pipiliin namin laging maglingkod sa iyo. Pipiliin namin, Panginoon, laging matatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Pipiliin ka namin lagi-lagi, Panginoon, na ikaw yung priority, na ikaw yung uunahin namin sa buhay na ito. In the end, Lord God, everything that we have, it will vanish, Panginoon. Lahat ng meron kami, mawawala lahat ito pagkat temporary lang lahat ng ito. Pero ikaw, O Diyos, mananatili ka lagi para sa amin. Mananatili kang tapat, mananatili ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God. Thank you, Lord, sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hawakan mo yung aming mga kalusugan. Hawakan mo yung isang buong linggo na aming tatahakin, Panginoon. Lord God, lagi mong linisin yung aming daraanan. Kami man ay laman ng daan. Laging ibigay mo yung gabay protection mo, Panginoon. Yung pag-iingat mo lagi, Panginoon. At maging yung provision mo, Lord God, yung pag-provide mo ng aming mga pangangailangan, pag-sustain mo nito, Panginoon. At maging, O Diyos, yung pag-iingat mo sa aming mga kalusugan, Panginoon. Bigyan mo kami lagi, O Diyos, ng malakas na pangangatawan. Lord, ingatan mo ang aming mga kalusugan. Ilayo kami sa anumang sakit karamdaman, Panginoon. Maging sa mga anumang disgrasya or anumang pakana ng kaaway, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Kami, O Diyos, ay uuwi ng punong-puno ng iyong mga buhay na pangako na aming pangahawakan, na aming gagamitin sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik, O Lord God, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat. Ang lahat nga po'y pumalakpak at magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat. Amen po sa buhay na salita ng Diyos na ating narinig sa umagang ito. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering at naniniwala tayo na this is obedience sa ating Panginoon sa harapan ng Diyos, ang ating pagbibigay. And sabi nga dun sa isang bitin, give and it shall come back to you. Amen? Kapag nagbalik ang Panginoon dahil nakita ng Diyos yung puso mo sa pagbibigay, siksik, liglig at umaapaw ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. So, inaanayan kong lahat na mag-march forward at ibalik ang kanilang tithes and offerings sa ating Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin.